covered by His wisdom. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Kung inyong makita diha sa atubangan, dunay usa ka lalaki nga bata pa o dunay usa ka lalaki nga idara na. Wala ko kabalo og unsay relasyon anak nilang duha, pero maghisgot ganita og wisdom or general wisdom kinsa may mas bright sa lahang duha. Ha? Ang idaran. Nga naman, kay mas taas iyahang experiences. So, doon na tayo ginatawag nga general wisdom. Ang general wisdom, mauna siya ang kahibalo nga ma-earn sa usa ka tawo by his or her experiences. Sabi po tayo, huna-huna nga di ta ganahan tudluan og mas bata. Kaya dito kita sa mas idaran. Kaya mas taas ang iyahang experiences. Mas taas ang iyahang kahibalo, mas dako ang iyahang kahibalo. Mauna nga ako na-diskubrihan sa family, lisod kaayo ang papa o ang mama maminaw sa anak. Hello? Kaya naingon ang papa, ay ulahi, rakan ako sa duyan dong. Di ba? Naingon ang mama, ay ulahi, raka, anak, raka. Bata pa kayo ikaw, pagkakabalutanan. Naatay inanakod nga tradisyon. So, naata sa era nga kung mag-ispot ka nitang wisdom or learnings, nag-rely din ka sa mas idaran. And wala na sa iyo diha. Kanang mayon ka nga mas kahibaluta kay mas taas ang atong idaran. Wala siya sa iyo, pero akong balikon nga kana sa general wisdom. When we say general wisdom, ang tanan makaambit niya na by his or her experiences. Pero karong adlaw maghisgot ta o kanang wisdom nga naa kang King Solomon, which is not general wisdom but a wisdom that came from the Lord. Ang wisdom nga atong i-discuss this morning, the wisdom that only those who seek it in the preference of God will find it, have it, and be covered by it. Now, dito na ta sa point nga ni-ascend si Solomon sa iyang trono, being a king. Wala sila ihangyo, nangayo siya kaalam sa Ginoo. Iyon sa Lord, yung kinahanglan ko sa inyong tabang. And God gave him an opportunity to ask whatever he wanted. And Solomon humbly acknowledged his inability to rule over Israel. And selfishly, he asked God for the wisdom. So, ang preference sa wisdom, igipangay ni Solomon katong kaalam nagikan sa Dios. Kaya gikinahanglan to niya to rule God's people justly dito sa Israel. And God gave him wisdom. Itagaan siya sa Dios o kaalam, ni follow na lang itong mga wealth kaiyahang naangkon. Kung atong masahon ang libro sa 1 Kings. Kung imong lantawon ang 1 Kings chapter 10, dunay kaalam nga gihatag ang Dios kang Solomon nga bisan ang si Queen Sheba ni travel sa lagikan sa layong dapit aron lang nga mapamatud-an niya ang rumor bahin kang Solomon. Ugod niya, ipangutanan niya og daghan kayong pangutana si King Solomon ug sa walay kalisod gitubag ni Solomon tanan niyahang pangutana. Ug na-prove ni Queen Sheba ang wisdom ni Solomon in the preference of God. Ug usa sa pinaka-common nga atong nahibaluan sa wisdom ni Solomon, kadtong dunay duha ka ginikanan nga nag-ilog kung kinsay tinuod nga tag-iya sa anak or kinsay tinuod or kinsay manag-iya sa bata, kay duha man to sila ka mama nga muangkon nga ilaha gitong anak. By general wisdom, siguro lahin ang atong himuon ato aron mailahat si tinuod nga mama. Pero by wisdom in the preference of God, ingon si Solomon, sige tungaan ninyo ng bata, pero mabahin mo. Pero sa hunahuna ni Solomon, by the wisdom na gihatag sa iya sa Ginoo, nga og kinsay musugot na lang nga ihatag ang bata para lang mabuhi, mo tinuod nga mama. Mo wisdom sa Ginoo nga gihatag sa iya. Muni ang katong tinuod nga mama ningon sa ayaw lang, ako na lang ning ihatag ang bata.
And therefore, katong ingon nga ayaw lang, no, di tinuod nga mama, ihatag ni Solomon ang bata dito sa maong bayi. Dili ko siya kaalam by experience. Kay first naman ito nahitabo sa history sa Bible during sa pag-reign ni Solomon. So wala din siya experience ato. So wisdom to siya in the preference of God. Doon ay problema, usahay sa ato ang pagsabot sa Proverbs. Kaya ang Proverbs, poetry man siya. Kung mag-birthday, ako guilty ko anay, daghang panahon og mag-birthday. Kanang verse sa Proverbs 3, usahay akong ginagamit na trust in the Lord, no? Na do not lean on your own understanding, acknowledge Him, kaya promise ni Lord nga iyahang ayon ang imong kinabuhi, He will make your path straight. Pero ang Proverbs di ay dili siya promises. Nga buhaton ni muli, mao ni promise, dili siya. Ang Proverbs di ay usa ni siya ka collection sa sayings nga ang central idea sa maong wisdom nga ang gusto ni paabot sa author ni ini nga dunay imuhang procedure or advice nga ipahimo ug niya dunay possible results. Now, we can see nga dunay biblical wisdom ang maong text. And whenever biblical wisdom is used, again, sumala sa akong gisulti kaganiha, it is referring to God. Basta biblical wisdom gani, naghisgot na siya kabahin sa kaalam nga gikan sa Dios ug dili sa unsa man nga mga kasinatian sa usa ka tawo. Therefore, nga kung ang katong bata ganiya sa picture mo ay makaangkon sa kaalam nga gikan sa Ginoo, doon na siya biblical wisdom na maangkon in the preference of God. O katong bataa, paminawon to siya not because of his experiences, but because of the wisdom na gikan sa Ginoo na gihatag sa iya. We can see here sa Proverbs 3 advices ug naay possible outcome. Una, ang advice sa author, trust in the Lord. Simple lang. Bisag dili na natin na i-explain. Basta kaya ang iyang advice, ang pahimangno ni Solomon sa mga tao sa Israel, saligin ninyo ang Ginoo. Next advice nga gihatag sa author, ingon siya, do not lean. Kaning advice nga do not lean. Ako lang siya gisumpayan o on your own understanding para mas maklaro siya. Una, nag-ingon siya nga pagsalig sa Ginoo, ayaw salig sa imong kaugalingong kahibalo. Ug niya, sa last advice niya, ingon siya, acknowledge Him. Ilha siya. Advices ni siya in a form of imperatives, meaning command. Nga ang sugo sa Ginoo nga salig ka sa Dios, ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, ug ilha siya. Kung sa may ato ang makuha nga pagtulunan, gikan niining tulo ka mga imperatives. Himuon ako or gamiton ako mga example ang duha ka garden. Ang garden sa Eden o ang garden sa Gethsemane. Kung sa'y nahitabo sa Garden of Eden o kung sa'y nahitabo sa Garden of Gethsemane. Sa Garden of Eden, makita nato nga si Adam and Eve, gikaon nila ang fruit sa tree of the knowledge about good and evil. Gikaon nila to. Ug niya hinumduman nato nga katong panahon na gitintal sila sa serpent. Ang temptation nga imong maatubang or atong maatubang naga-involve ni siya og idea nga tintalon ka sa usa ka panahon or tintalon ka sa usa ka panghitabo nga tagaan kaniya idea nga mahimo kang susama sa Dios. Di ba? Ang sa'y ingon sa temptation during sa Garden of Eden, katong gitintal si Adam at Eve, nga mahimo silang susama sa Ginoo, nga makabalo sila kung sa'y good o kung sa'y evil. Meaning, ang temptation, usa ka imbitasyon nga mahimo kang decision maker sa imong kaugalingon away from God's decision. Hello? Ang tentasyon, usa ka imbitasyon nga mahimo kang decision maker para sa imong kaugalingon lang o dili gikan nga desisyon sa Dios. Mao biya to nga si Adam ug si Eve, wala naman sila ni balik sa Ginoo.
before nila itubag, before silang kaon sa fruit sa tree of good and evil. Why? Because they not made their decision for their own good. Naghimo silang desisyon nila para sila ang kaugalingon. And that moment, gitintal sila kung nahimo silang sama sa Dios para sila ang mga kaugalingon. Ang usa ka imbitasyon sa tentasyon, mahimo kang mo-decide or mahimo kang decision makers gawas sa desisyon sa Dios. Daghan biya nga mga anak sa Ginoo nga gahimong desisyon gawas sa pagbuot sa Ginoo. Nakabalo gyud si Adam and Eve sa ilahang pagkaon sa fruit sa tree of knowledge nga nakahibal-an nila ang good and evil. Pero kung imong lantawon sa wala pa sila nikaon sa tree sa fruit of knowledge, dependent diya sila permitted sa Ginoo. Wala ba sila gahimong desisyon nga ila-ila lang? All the time, dependent sila sa Ginoo. Kung sa isulti sa Ginoo, sundon nila. Wala sila gahimong desisyon para sa ilang kagalingon. But after they ate the fruit of the tree of knowledge about good and evil, dito pa sila gasugod ng mahimong desisyon sa ilahang kaugalingon. It was like Adam and Eve's way of saying, nga maingon sila, gusto na kong modesisyon para sa akong kaugalingon, away from you, O Lord. In which nga ang reversal ani naa sa Garden of Gethsemane. Unsa may nahitabo sa Garden of Gethsemane? The night before the crucifixion of Jesus, nag-ampo si Jesucristo ngadto sa Dios, ingon siya, Lord, your will be done, not mine. Your will be done, not mine. It means to say nga ang tao nga nagasalig sa Dios, ang tao nga wala magsalig sa iyahang kaugalingon, ang tao nga nag-acknowledge kanunay sapagkat Dios sa ato ang Ginoo, kanunay siyang maghimong desisyon in the preference of God's decision. Dili siya magbuot-buot sa iyahang kaugalingon, not because of his or her experiences. Nga maingon siya, kabalo na ko ani, bisag dili na ko mangonsulta sa Ginoo, kay taas na ko og experience na. Doon ay mga panahon nga manginahanglan ta o kaalam nga general wisdom sa mga tao mas taas ang edad nato, kay katong ilang kaalam na ihatag nato through sa general wisdom or by their experiences. Ang wisdom na naa sa ilaha, general wisdom, by their experiences. Pero ang wisdom na naa sa imo bilang usa ka pastor, biblical wisdom in the preference of God. Mauna nga naay panahon nga naay membro mangonsulta namo, muhatag mi og mga view or advices, muhatag mi og mga pamaagi sa desisyon, not because of our experiences, but because of biblical wisdom in the preference of God nga among nabatunan ug nadawat tungod kay kami covered me by God's wisdom o covered me nga mga anak sa Dios o naata niining kaalabikan sa Ginoo. Kung dili siya applicable nga kanang naa sa ato ang experiences, kay madawat na siya to those individuals who trust in the Lord, who do not lean on their own understanding, and those who acknowledges Him. Now, ang question nako diha, unsay possible results kung ang usa ka tawo mosalig sa Ginoo, moila sa Dios ug dili magsalig sa iyang pagalingon pagsabot. Sumala sa akong gingon kaniya, He will make your path straight. Ang other word or other translation niya, He will make your way smooth. Hanay. Ang mahitabo o resulta sa usa ka tawo nagsalig sa Dios, nag-ilang kaniya ug wala magsalig sa iyang kagalingong pagsabot, ang Dios mo imong giya sa iyang dalanon. Igsoon, hinumduman nato ni nga ang matabunan lang yun sa kaalam sa Ginoo, kanto lang yung mga tao nagasunod sa Diyos. Kung gusto ta nga makabaton ng ining biblical wisdom nga gihatag sa Ginoo kang Solomon, maangko nato ni kung magpailalom ta sa kabubuton sa Ginoo. Gawas
sa kabubuton sa Dios, dili kita mahimong powered by His wisdom, or dili ta mahimong tinabunan sa iyahang kahilala. Mao na nga ang panghitabo sa atong kinabuhi, sama kang Adan ug kang Eva, human nga ni-decide sila para silang kaugalingon, struggle sila. Imbis na ana sila sa garden, niadto sila sa jungle. Katong Garden of Eden, kumpleto naman to. Na naman di pagkaon, kumpleto na to, di na sila maghago, di na sila kinahanglan magpatulo silang singot para na makakaon sila. But when they decide for themselves, ibutang sila sa Diyos dito sa jungle. Sa jungle, na dihay kawatan, na ay murderer, na ay ubang pang mga butang na makalilisang o mga salak na ginahin mo sa tao. Gawas sa kabubuton sa Diyos, dili ta mahimong tinabunan sa kaalam ng ikat niya. The beautiful life is always a result of living in the will of God. Ang maanyag ng kinabuhi, padayon o permitting resulta sa usa ka tawo nga nagkinabuhi ilalo sa pagdumala sa atong Ginoo. Covered by His wisdom. Ayon buntag o God bless sa ato ang